Nalito din ako sa schedule, kala ko wala. Yung pala meron. Ayun, ito. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tagalog, para magkaunawaan tayo. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana. Init mo na sa tatay, tayo. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisipag-sagana sa bawat mabuting gawa. So yung sa kabila, no? Yung kanyang testimony, yung kanyang privilege, God is able, no? Yung kakayahan ng Panginoon, sige, bago na ang kalakayan, ang nalangin na tayo. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong blessing, Panginoon, na inalab mo, Panginoon, na makatayo dito for your grace. And I am able, Panginoon, because you are there, Panginoon. Your Spirit within us, Panginoon. Guide me, O Lord, and forgive me for our sin, Panginoon, para maging karapat-dapat ako maghayag ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, this I pray in the name of Jesus. Amen. You know, sabi nga dun sa may kakayahan pa ang Diyos at maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya. Abi, paano nga abi na ilubog ko na si tatay. Oh. Ba't naman natawag si JJ? Jay, nandito ako sa pulpito, Jay. Sorry. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisagana naman sa bawat mabuting gawa. God is able, no? Sino bang naniniwala na ang Diyos ay may kakayahan? Lahat naman siguro, no? Ang lahat ay may kakayahan. Ang Panginoon, sabi nga dito, at maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. For me, talagang I do believe na it is coming from the Lord, no? Kasi pinatunayan niya sa akin yan, na ang biyaya ay nanggaling lahat sa Diyos. Alam niyo ba na isa akong patutuong buhay nung pumunta ako dito sa Saudi Arabia. Ito, parang testimony ko nyo, hindi ako marunong mag-English masyado eh. Sabi nga, average lang. Natanong nga ako dati eh. Pag may gusto ko sa English na naman, takot ako dyan. Tapos, hindi ako masyado marunong computer, average lang din kasi may sarili akong laptop. Hindi talaga ako marunong na lahat. Mag-change nga, dream tag, medyo natatakot ako pag mga laksari ka eh. Kaya dito, pero ang ano ng Panginoon, binago niya ako, God is able eh. Hindi ko nga ini-expect na sa Petromain, tatagal ako sa Petromain, tapos magiging, yun pala yung mga nangyayari sa akin na mga pagsubok, yung mga paghihirap ko, yung mga, sabi nga, yung pagiging independence ko sa Petromain. Gusto ko maging matuto, gusto ko maging matapang, kaya lahat. Sige, mayala ako ng Panginoon eh. Kasi God is able nga eh. Pero yun pala yung aking ground, na hinahasa ako ng Panginoon para sa mas mataas na posisyon. Kaya, bago ako umalis sa Petromain, kasi ang Petromain napakigpit, hindi ka papalisin, hindi ka papalipatin sa ibang umalis. Exit ka nila. Ang dami na yan sa Petromain yan. Pero bago nangyari lahat yun, nalalain ako sa Panginoon, bigyan mo naman ako ng magandang trabaho na magiging, yung talagang pagsisikapan ko, na pag napunta ako doon, Panginoon, sabi ko, Lord, kung ano man yung mga pangangailangan sa simbahan, kung ano yung kaya kong ibigay. Kasi, nagbibigay ako sa Panginoon, parang ano lang eh, average lang din. Sabi niya, ano pa yung kaya kong itulong? Lord, na para mapalaki yung pagbibigay ko sa Panginoon. Bigyan mo ako, Panginoon. I do believe. Nagkaroon ako ng commitment sa Panginoon. Nagkaroon ako, sabi nga niya, covenant. Sabi sa akin ni Kalubio, ay, pag-covenant ka sa Panginoon. Eh, bago ako nag-apply sa Isuso, nag-pray na talaga ako niyan. Sabi ko, kung ako'y tatanggapin ng Panginoon, kung ano man yung kaya kong ibigay sa simbahan, ibigay ko. Kung kaya kong palakin yung bigay ko, ipapapalakin ko. Nakipag-commitment ako sa Panginoon. Kasi, but God is able, no? Umuwi ako, kala ko wala rin. Umuwi ako sa Pilipinas, sinayaan ko na yan. Sabi ko, bahala na dyan. Pagbalik ko sa bakasyon, dumalis ko po, punta na dito, mag-report ka, ganyan. Sabi ko, ganyan pala kabilis kumilos ng Panginoon. Hindi ko ginagalaw, hindi ko inaano. Pagbalik ko yun, natanggap na ako sa Isuso. Struggle pa rin, nung nasa Isuso na ako. Kasi, na-terminate na ako sa Petromain, inihurog na ako ng Petromain, hindi ko na alam.
Pero God is able, ginawa niya lahat ng kaya. Kasi nga, nakipag-commitment ako sa Panginoon eh. Pero once na nandun ka na sa, nandun ka na sa point na, nakikipag-commitment ka na sa Panginoon, bibigyan ka niyang biyaya. Lahat tayo nabigyan siguro ng biyaya. Na sobra-sobra pa. Pero hindi natin isa nahalagaan. Nakalimutan na natin yung commitment natin sa Panginoon. At pagka nakalimutan na natin yung commitment natin sa Panginoon, yung covenant, yung pinakapagasan na natin sa Panginoon, napapawalay tayo sa Panginoon eh. Napapawalay tayo kasi minsan binibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, buong biyaya na binibigay sa Panginoon. Pag nagkakaroon na tayo ng, sabi ni tatay, nagkakaroon na tayo ng freeway, malaya. Pagka nagkakaroon ng malaya, nagagawa natin yung mga bagay na hindi na dapat pala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, next slide, gumawa ng mabubuting gawa. Sabi dito, no? Gaya ng nasusulat, siya nagsasabog, siyang nagbibigay sa mga gawa, ang kanyang patuloy na nanatiling pakailanman. Sabi doon, magsabog ng mabubuting gawa, doon sa unang verse, no? Ano ba yung mga mabubuting gawa? Itinuloy lang natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ngayon 2 Corinthians chapter 9 verse 9. Gaya ng nasusulat, siya nagsasabog, siya nagbibigay sa mga dupa. Ganun po pala yung paggawa ng mabuting gawa. Magbigay tayo, magsabog tayo sa mga dupa. Ang kanyang katulad ay mananatili magpakilanman. Dahil pag ginawa po natin at tumulong sa mga dupa, magsabog tayo, magtanim ng mga binhi, ang ating pong mabubuting gawa ay mananatili magpakilanman. Next slide. Sabi, at ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik at ng tinapay na pinapakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng Yung TCFI ay nakamute po siya. Nakamute po talaga yun, kaya kung siguro naririnig mo siya. Itong aking technical report eh. Kayo aking social media. Pastor naman, ayusin po. Yung TCFI ay nakamute po sa kasi Pastor Oscar nakamute po. Talaga po bang ganun ba? O hindi ko lang naririnig? Itong technical report natin. Kaya pala natawag si JJ siguro kanina. Matawag siguro hindi naririnig. Ipa-check mo. Okay na. Yeah. Hindi na siguro kumabalik. Kasi kung okay na no. Naririnig ko na po yung TCFI eh. Okay na daw. Ay, okay na daw. Hindi ba? Salamat, kuya naman. Salamat po, Pastor Noel. From the top. Hindi na po. Summarize na lang, no? Yes. God is able, no? Sabi nga, ang Panginoon po, lahat po ng ang Panginoon ay may kakayahan. Kung ano po yung gusto mo sa sarili mo, na ikinumit mo sa Panginoon, kaya kong gawin ng Panginoon yan. Maniwala po kayo sa hindi. God is able, no? Sabi niya. May kakayahan po ang Panginoon. Basta po kung ano yung gusto mo sa mabuting paraan, kung ano yung gusto mo, na gusto ng Panginoon na gawin mo, ibibigay po ng Panginoon kasi God is able sa mabuting paraan. Sa mabuting paraan. Ano yung mabuting paraan? Sabi ng Panginoon, magtanim ka po ng bini, magtanim ka po ng mabuti sa mga mahinina. Pabalik lang yung slide dyan, yung sa 7. I-recap lang natin, wala pa lang sound eh. Dito na lang ako kayo. Sabi ng Panginoon, gaya ng nasusulat, siyang nagsasabog, siyang nagbibigay sa mga duka, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakilanman. Yung pong nagsasabog, nagbibigay sa mga duka, yun po yung mabubuting gawa, no? Magsasabog, magbibigay ka sa mga duka, magbibigay ka ng mga binig. Nirek ko lang ang tiya, baka sabihin na pababa na kasi. At siya mananatili magpakilanman. Alam po ng Panginoon yan, na kung tumutulong ka sa mga hina, tumutulong ka sa mga nangangailangan, kahit saan ka ba dapat tumulong? May tamang proseso po ng pagtulong, no? Nandiyan po yung chance. Nandiyan po yung DCFIM. Ito po ay inilagay ng Panginoon dito, no? Ito po ay tinayo ng Panginoon. Sabi nga niya, ito yung ating verse, no? Revelation 21 verse 3. Tabernacle of God. Ito po yung tabernacle ng Panginoon. Dito po yung nararapat na bigay ng tulong kasi hindi lamang po financial yung mga nangangailangan ng tulong. Madami pong nangangailangan ng spiritual life. Yun po yung kailangan nating spread the gospel. Yun po yung ating mission, no? Spread the good news of God. I-spread po natin doon po sa mga nangangailangan ng spiritual. Yung pong mga kinakapos, yung mga walang pananampalataya sa Panginoon. Although mayroon naman pero maliit. Yun po yung kailangan natin abutin ang ating buhay pa ng bahalo. Not just financially, but also spiritually. Sabi nga dito sa last, no? At ang nagbibigay ng binhi sa nag-ahasip ng tinapay, pinakapagkain
ay magbibigay at magpaparami ng inyong bini upang ihansik. Pag ikaw po ay nagbibigay ng bini, yung sabi sa talata, at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Kung ikaw po ay nagbibigay ng bini, ikaw pa ay tumutulong sa kapwa, dudublihin po. May kakayahan po ang Panginoon na dublihin. Kaya ka nga nagbibigay kasi binibigyan ka ng Panginoon. Pag tumigil ka magbibigay, baka tumigil ka ng Panginoon. Kaya habang nagbibigay ka, habang lumulaki yung binibigay mo, malaki rin yung binibigay ng Panginoon. Amen? Kaya magbigay po tayo, maliit o malaki sa Panginoon po yan. Amen? Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Maria. blessing na ito, Panginoon, sa mga kapatiran na pinagpala, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na sa laping ito, Panginoon, ay handog, Panginoon, ang bawat kapatiran, Panginoon, bilang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong grasya, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ang biyaya mo ay subdulan sa amin, Panginoon. Ang maliit na halagang ito, Panginoon, na pinagpala mo sa amin, Panginoon, ay karapat-dapat lang ng Panginoon na ibigay sa iyo bilang isang pasasalamat, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na pinagpala mo kami, Panginoon, pinoprotection mo kami, Panginoon, binibigyan mo, Panginoon, kami ng mga healing, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa mga kapatid, Panginoon, na nagbigay nito ng kaloob, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito ay bukal sa aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang mga trabaho, Panginoon, na binigay mo sa amin bilang biyaya, Panginoon, ay patuloy mong pinoproteksyonan, Panginoon. Patuloy mong pinagpapapalangon para maging daluyan ng aming kasaganaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy na proteksyon sa bawat pamilya, sa bawat pinagtatrabuhan namin, upang patuloy kami, Panginoon, na makapagbigay pasasalamat sa inyo, Panginoon. Maabot nito, Panginoon, ang mga kapatiran na nangangailangan, spiritually, physically, Panginoon. Salamat, Panginoon, ito po ang aming pasalamat. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.